Hello everyone! So, nandito na naman po muli ang inyong financial steward. And ngayon ang itatakal natin is about financial health check. Kung dun sa last video, napag-usapan po natin is all about financial priority, wherein ito po yung dapat or mga bagay or point na dapat mapag-usapan ninyo ng inyong financial advisor. So ngayon, ang pag-uusapan naman po natin is yung step by step for you to be able to have a solid financial standing or healthy financial position. Actually, meron po tayong 5 step na dapat i-consider. First is, kailangan po natin magkaroon ng healthy cash flow. Kung dun sa first video, pinag-usapan po natin ano ba ang cash flow. Ito po yung movement ng ating pera. So, yung income or revenue versus dun sa mga expenses. And kailangan po, ang objective natin is magkaroon ng positive movement. In short, magkaroon po dapat ng surplus or magkaroon ng savings. And the next step is emergency fund. Of course. And napaka-importante po ng emergency fund kasi unang-una, magbibigay po ito ng peace of mind para sa inyo. So ano po ba ang objective or ano po ba ang purpose ng emergency fund? Ang emergency fund po is ito po yung available fund or pera na magagamit ninyo just in case na magkaroon ng emergency cases sa loob or sa labas ng inyong family. Nasa oras na kailangan ninyo ng pera, meron po kayong mahuhugot anytime. So, ibig sabihin, kahit po this oras ng gabi, meron po kayong pera na magagamit. And kung tatanungin po ninyo ko how much ang ideal emergency fund, at least equivalent to your 6 to 12 months of your monthly incomes. And then, the next one is death. Kailangan po is, ang objective natin is to zero out our debt. But, the question is, lahat ba ng debt kailangan i-zero out? No. Meron po tayong tinatawag na bad and good debts. So, dalawang debts po meron tayo, bad and good debts. So, ano po ba yung difference? Yung difference po is yung good debts, ito po yung may potential na long-term benefit. Like for example is business loan or investment loan. Ano naman po ang bad debts? Ang bad debts po is ito yung walang potential long-term benefits. Like for example, credit card, yung car loan and personal loan. So wala po itong magiging long-term benefit para sa atin. That's why we need to zero out all our bad debts. Kailangan po is ma-identify natin ano po ba yung mga good debts natin versus dun sa mga bad debts natin. Ngayon, but may question. May question regarding with this one. Ano po ba dapat yung maging priority ninyo? Kailangan po bang magkaroon muna ng emergency fund bago po i-zero out yung debt? Or i-zero out muna ang debt bago magkaroon ng emergency fund? Actually, for me, in my personal opinion, mas kailangan po magkaroon muna ng emergency fund bago po tayo mag-focus to zero out all our debts. And ang reason, if inuna ninyo na i-zero out all your debts without prioritizing your emergency fund, let's say na zero out na ninyo yung debt, then all of a sudden, unexpectedly, nagkaroon ng emergency. The question is, saan ka kukuha ng pera para dun sa emergency na yon? So, ibig sabihin, malaki ang chance na mangungutang ka ulit. So, magkakaroon ka na naman ulit ng another utang. That's why, mas kailangan na emergency fund muna, makapag-establish ka muna ng emergency fund. And then, habang binibuild mo yung emergency fund mo, little by little, binabayaran mo na yung mga utang mo. So, ibig sabihin, for me, in my personal opinion, sabay mo silang gagawin. Simultaneously, habang nagbibuild ka ng emergency fund, you can pay your bad debts little by little. At least nagkakaroon ng movement
dun sa utang. Yung fourth step natin is kailangan po nating magkaroon ng adequate life insurance coverage. So, hindi ko po sinabi na magkaroon ng life insurance coverage. Take note of the term na ang binanggit ko po is adequate life insurance coverage. Wherein, kailangan po natin na maka-assure na ang coverage po natin is sufficient or adequate. And dito po, medyo personal po ito. Sapagkat iba-iba po yung ideal coverage natin. Per individual, iba-iba po ang coverage requirements. That's why kailangan po na makipag-usap kayo sa isang licensed financial advisor para malaman ninyo how much ang ideal coverage na para sa inyo na matatawag ninyong sufficient or adequate. The last step is investment. Kapag nagawa natin or nakasigurado tayo na tayo ay may healthy cash flow and meron na po tayong emergency fund and na-zero out na natin lahat ng ating bad debts and alam na natin na ang life insurance coverage natin is adequate or sufficient, saka pa lang po tayo pupunta sa investment. But, sad to say, marami po sa atin investment agad ang iniisip nila. Marami po sa atin na ang gusto is mag-invest agad without paying attention kamusta ba ang kanilang cash flow. May surplus ba? Without taking into consideration their emergency fund. Meron ba akong magagamit na pera just in case na magkaroon ng emergency cases? And without taking into consideration, sandali, bayad na ba lahat ng bad debts ko? Baka may mga obligation pa ako na babayaran. Or without taking into consideration, secured ba yung family ko? Just in case na may mangyari sa akin. So ngayon, napaka-importante na bago tayo mag-dive into any investment, kailangan po is masigurado po muna natin lahat ng steps na nabanggit ko kanina. Dapat is sigurado tayo na lahat yon ay dinaanan natin. At sigurado tayo na lahat ng ito ay nagawa natin ng tama. Yung investment po natin hindi masasayang. So yun lamang po yung mga bagay na dapat natin i-consider para tayo ay magkaroon ng solid financial position. So sa susunod na video, abangan po ninyo. Pag-uusapan po natin yung mga bagay na kailangan nating malaman para tayo ay magkaroon ng financially secured future. Yun lamang po. Thank you very much.